Sa aming mag-asawa, 10 years na kami na mag-asawa is hindi pa kami talaga yung nag-away na nag-away. Kahit siguro yung tampuhan lang, hindi ko alam sa kanya, ako hindi ako nagtatampo sa kanya. Hindi ko rin ugali yung tampuhin na tao. It's your loss. Kapag magtatampo ka. Diba? Sa aming mag-asawa, hindi pa kami nag-away talaga yung nagsagutan, hindi pa. Kahit binibisit niya siguro ako, tinutokso niya ako na na talagang kinukuha niya para magalit ako, hindi pa ako nagagalit. Okay. Kaya, Sana kayo eh. Sana all pa kayo eh. Sana all na lang yung tao. Sa amin, normal. Sana all. Unang-una, si Lord yung pundasyon namin. Amen? Sana all. Siguro, kaya siguro hindi kami nag-aaway. Unang-una, hindi pa kami nagsama sa isang bubong. Pangalawa, hindi nagtatagal yung usapan namin na hindi umabot ng isang oras. Kasi kapag umabot namin yung nakikita ko mismo katrabaho ko, nag-uusap sila, talibaban, kahit nasa trabaho, talibaban, nag-aaway na sila, nagsisigawan na sila. Pero siguro yung magiging bunga. Pero sa amin, pinag-uusapan po namin hindi yung relasyon, kundi yung ministry yung sa aming paglilingkod sa Lord. Amen. Kumusta yung ministry na hawak ko dito, kumusta yung maghapon sa paglilingkod, ganun din sa kanya, nag-share. Pag oras ng linggo. Pag sa pag sa Monday naman, saglit lang, 10 minutes. Pag-uusap mamaya, mag-pray na kami kasi may Bible study sila, group chat. Sa kanila, may mga sharing sila. Ganon. Kung sa kanya, kulod siya sa gawain ng Lord. Amen. Ayan. Ang pinaka talagang Tuesday. Naagaw pa yata. Nagkaroon na naman ng online. Kaya, Sabado, meron naman kaming prayer meeting. Ayan, kaya kunting panalangin, kumusta na lang, tulog na agad. Kasi, siyempre, kailangan bilang pastor, yung physically, ready ka, hindi rin talagang pagod na pagod ka kasi maraming nangangailangan ng encouragement. Kasi mag-i-encourage ka, ikaw nga, hindi mo ma-encourage yung sarili mo. Diba? So, kailangan physically prepared, spiritually prepared, ang isang lingkod ng ating Panginoon. Amen? Amen? Sa mga gamit, paano ninyo iniingatan yung gamit ninyo? Bahala na lang dyan, kasi may pera naman ang pambili. May mga ganun ba? Paano nyo preserve or iniingatan yung mga gamit ninyo? Treasure. Maraming mga bagay. Amen? Kung importante sa'yo, iniingatan mo. Importante o hindi, ikaw man o bumili o hindi, kailangan ingatan mo. Amen? Amen. Hallelujah. Relasyon natin sa employer, kaya nga, huwag natin pagmalaki yung ating mga employer. Ipagpasalamat natin, hindi pagmalaki. Amen? Kasi, si Lord pa rin yun, yung nagbigay. Amen. Ng mga mababait na employer. Amen? Para mas lalong tumagal yung relationship, gumanda, mas lalong gumanda ang ating relationship sa ating mga employer, so kailangan ipagpatuloy natin yung maganda na relationship kung ano man yung sinimulan natin na unang-una si Lord yung nagbigay. Amen? Amen. Sa isang manlalaro, paano napapanatili or iniingatan nila ang kanilang kalakasan? Patuloy na pag-exercise. Amen? Patuloy na nangangarap sila na maabot ang kanilang mga pangarap. Kasama dyan yung disiplina sa kanilang mga sarili. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin yung ilang puntos kung paano ma-preserve ang init na paglilingkod sa Diyos. Amen? Gaano na tayo katagal, ilang taon na tayo na naglilingkod sa Diyos? Sino na dito yung 30 years na naglilingkod? Wala pa? 29. 20 years sa paglilingkod sa Diyos. 29. Amen? 10 years. Meron na ba? 15 years. 15 years. Kapats ko. Sa paglilingkod sa Lord. 10 years ba lang? Isang taon. Meron ba? Wala sa nabanggit. Kumusta po? Ang init. O kumusta po ang ating paglilingkod sa Diyos? Paano
preserve ang init na paglilingkod sa Diyos. Number 1, huwag natin kakalimutan, importante, lagi mong iisipin na naglilingkod ka sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Bilang isang lingkod, bilang isang mananampalataya, bilang isang born-again Christian, kailangan lagi natin iisipin ang mindset natin. Lagi natin iisipin na naglilingkod tayo, hindi sa tao, kundi naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Kung naglilingkod ka na dahil sa tao lang, dahil sa pastor, dahil sa coordinator, dahil sa mga leaders mo, kung miyembro ka, i-stop mo nang maglingkod sa Diyos. Bakit? Mapapagod ka. May time na magre-reklamo ka. Dumating yung point na ang lumalabas sa bibig mo, murmuring, reklamo. Amen? Kung sa tao ka naglilingkod, yung 10 years or yung ilang taon mo na pagtatrabaho dito sa bansang Taiwan, yung pagbibigay mo ng tulong, pagsusupply mo sa pamilya mo, minsan, ni thank you, wala kang ma-receive. Nagre-reklamo ka na, ni kumusta, wala kang ma-receive mula sa inyong pamilya. Amen? Ganyan din po yung paglilingkod mo sa tao. Kung sa tao ka naglilingkod, dito, sa iglesia ng ating Panginoon, mapapagod ka. Mag-i-stop ka sa paglilingkod. Patay-sindi ang inyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kung gusto mong pumunta dito sa church, pumunta ka kasi tao yung pinaglilingkuran mo, hindi sa Diyos. Pero kapag sa Diyos ka naglilingkod 100%, sasabihin ko sa iyo, magpapatuloy ka sa hirap at sa ginhawa. Amen. Pero wala, maglilingkod ka sa Diyos. Bakit? Meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Ang pinaglilingkuran mo, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the great provider. Siya ang nagmamay-ari ng buhay mo. Amen. Kaya mga kapatid, lagi natin iisipin, naglilingkod ka sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Amen. Ano po yung supporting verse natin? Hebrew chapter 12 verse 2. Nasabi niya dito, bilang isang mananampalataya, sabi ng author, sa salita ng Diyos, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Saan natin itutuon ang ating mga mata? Sa katabi ba natin? Kailangan kay Jesus, ituon natin ang ating mata. Amen? Ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. Amen? Kapag itinutuon mo, pumunta ka dito sa church at ang tinitignan mo yung kahinaan ng kapatiran, hindi ka makakapagpatuloy sa paglilingkod. Amen? Amen. Kung pumunta ka dito, kung ano yung kulang dito sa church, hindi ka makakabalik dito sa church. Amen? Kung ang tinitignan mo yung kamali ng mga tao, hindi ka makakapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kung ang tinitignan mo, yung magpapahina ng pananampalataya mo, wala. Walang saysay yung pagpunta mo dito sa church. Walang saysay yung paglilingkod kung anumang klaseng paglilingkod na meron ka. Amen? Kaya I encourage to each and everyone, ituon natin ang ating mga mata sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen.